View, butol. Ay, putol ba? Okay, Bakit daw start si Uncle na. Bibot? Ilang Ay, putol ano ba? yan, dati naman putol yan, di ba? Okay. I-ano ko na lang, i-expand ko na lang. Okay na lang putol yan. Pwede na yan. Okay, salamat po salamat sa time magpapatuto ako sa inyo bakit ako naging si Christ God Defender. Wait lang Alam mo kuya, kasi may baka karanasan hindi pa ako. naka-on yung record. Wait lang. Okay na. View, sabihin mo kung start na ah. Start na, start. Oh, start na lang. Okay, salamat po magpapatuto po ako sa inyo kung bakit ako naging si Christ is God Defender. Bakit masyado ako masungit na tagapagtaguyod o tagapagtanggol na si Kristo ay Diyos. Siguro nagsimula ito nung ako'y high school, fourth year high school. Naimbitahan ako nung kaklase kong INC. Limutan ko ng pangalan niya eh. Kasi evening class ako eh. Paglabas namin ng alas 9, alas 8 yata yon, niyaya nila ako doon. Tapos yun, may nagpahayag. Tapos napag-usapan ng matatanda na may mga bisitang katulad ko rin naman na naniniwalang Diyos na si Kristo ay tao. Tapos may naghamon. Parang nagkainitan sila tapos may naghamon. Paano kung mapapatunayan ko na tao si Kristo at may mababasa? 'Di ba? Wala man ako alam sa Bible, zero naman tayo eh. Parang sabi ko nga, parang sumagot din naman ako kasi siguro nature ko talaga. Ay sige po, kung may mababasa, yun, may nabasa nga. Hindi na ako umimik kasi may nabasa nga eh. Kasi wala ka namang alam sa Bible. Kaya ako umuwi akong luhaan. Hindi ibig sabihin umiiyak, kundi malungkot. Kasi tao nga si Kristo. Pero naalala ko yung sinabi ng lola ko, sabi niya, bago mo lunukin, nguyain mo muna. Ngayon, kung kaya mong lunukin mo. Ang ibig sabihin ng lola ko, huwag magpadalos-dalos. Iyon ang naging dahilan bakit parang na-stop, para kasi naniwala na akong tao si Kristo na at that time kasi ang punto may nabasa nabasa nga. Kaya nga lang, salamat sa lola ko, sabi ng lola ko, bago mo lunukin ang isang bagay na gusto mong paniwalaan, nguyain mo muna. Nang ibig sabihin niya, pag-isipan mo, pag-aralan mo, pero hindi naman kami nag-usap. Naalala ko lang yung sinasabi niya. Kaya ang ginawa ko, instead na maniwala agad, kinuha ko naman yung isang side. Naghanap ako ng tagapagturo patungkol sa tekstong yan, sa pagka-Diyos ni Kristo. Pinakinggan ko rin yung side niya. Naniwala din naman ako sa kanya at naniwala din naman akong si Kristo ay tao. Hindi nga ako magaling sa Bible wala akong alam eh. Kaya sabi ko, pwede naman siguro pares paniwalaan. Na kung binabanggit naman na si Kristo ay tao, di paniwalaan tao kasi nababasa naman. At nababanggit din naman na si Kristo ay Diyos. Base sa patutunan ng mga apostol, di paniwalaan na din. Kaya napapunta ako sa gitna. Sabi ko, naniniwala ako na si Kristo ay tao dahil may nababasa naman at naniniwala din naman akong Diyos si Kristo kasi marami din namang talata nagsasabing siya ay Diyos. Sabi ng pastor na yung grupo nila. Ito na ang Church of Christ. Lumipas ang panahon, wala lang, parang ganun lang. Hanggang sa na dumating na yung time na nag-aral ako ng Bible, nag-self-study ako, tapos nakapasok ako ng training sa Bible sa Church of Christ. Ano lang naman yun, 10 days lang yun. Na-curious na naman ako doon sa course doon sa pang fourth year, apat na taon kong pagpasok kasi 10 days lang naman kada taon eh. Sinabi nung isang guro, sabi niya, iisa ang Diyos. Tapos sabi niya, may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sabi na naman niya, lalabas pong tatlo ang Diyos. Sabi ko, may Ama, may Anak, at Espiritu Santo. Di tatlo ang Diyos, sabi niya. Pero isa lang ang Diyos, kung sabi niya. Hindi ko siya mag-gets, hindi ko siya malunok, hindi ko talaga maintindihan. Kasi isa lang ang Diyos, tapos sabi niya, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu ay Diyos. Hindi ko naman siya maintindihan. Sabi ko, kahit nakikinig ako, hindi ko siya tuluyang maunawaan. Gumraduate ako ng 4 na taon, 10 days lang yan. Parang lang siya, parang preparation lang para para maging alalay o ipapasa ka na kasi doon sa pastor
para maging parang apprentice niya after nung 4 na taon na yun at 10 days lang na pasok bawat taon. Eh dun sa pag-aano ko doon, pag-aaral, hindi ko masabi magagaling sila yung aming pastor kasi hindi masagot yung tanong ko. Kaya ang nangyari, kahit ako walang pera, nagpupunta ako sa bookstore. Sa mga bookstore, may mga bookstore doon na mga Tagalog, English. Nagambuklat-buklat ako, may hinanap akong tanong hindi ko masagot. Hanggang nabasa ko yung kay Mac Douglas, may nakita akong Mac Douglas, kapal. Yung 100 aralin ni Mac Douglas. Doon sa 100 aralin ni Mac Douglas, ang author pala na i-baptist, Mac Douglas yata, makapal siya, kulay blue, dalawa yun eh, 2 libro yun. Eh, wala akong pambili. Tapos yung pastor ko, may pera, sabi ko gusto kong yung librong yun. Kasi gusto ko siyang mabasa. Kasi meron doon nakalagay patungkol sa Diyos eh. Yun, malaki pinag-aralan ko siya hanggang sa naintindihan ko na. Nagkaroon ako ng idea na pag-aralan ko na tama nga pala yung sinasabi ng aming guro. Hindi nga lang maipaliwanag kasi kapos sa oras na naging maganda yung aking resulta. Naintindihan ko na tama rin naman pala yung aking idea no akong high school na talagang si Kristo ay tao at nababasa din naman at si Kristo ay Diyos din naman na nababasa. At pagdating naman sa Trinity, malaki na itulong sa akin nung Mac Douglas. 100 aralin ni Mac Douglas yata yun eh. Basta't Baptist yung kulay blue, 2 edition yun. Hanggang sa bumili yung pastor ko, ang ginagawa ko na, pinupuntahan ko yung pastor na yun. Kundi wala akong ginawa, kundi basahin yun. Di ba? Basa ng basa. Tapos, pagkatapos nun, kaya marami akong alam sa mga iba't ibang religion. Meron naman ako nakuhang libro na isinulat naman ng aming Church of Christ sa pangalan na Brother Mel Maldupana. Ang titulo ng libro, Paghahambing. Yung paghahambing na yun, kulay puti iyon, tapos lahat ng religion ay inihambing sa Church of Christ. Yung Church of Christ na nasa Bible, hindi yung sa aming grupo. Yung kung ano yung tinuturo ng Church of Christ sa Bible, inihambing sa bawat religion. Parang nasa 14 yun. Nandun yung INC, yung Roman Catholic, Saksi ni Jehovah, Baptist, Baha'is Faith, nakikita ko doon, Iglesia ni Satanas, yung mga naalala ko doon, Mormons, nandun din. Maayos yung paliwanag niya, kinukumpara sa Bible. Kaya na mag-edad ako nang mag-graduate ako ng college, may sapat na akong kaalaman sa iba't ibang turo ng iba't ibang religion dahil nga doon sa paghahambing. Tapos meron na rin ako hindi naman magaling, tamang idea patungkol sa aral ng Trinity at aral na si Kristo ay Diyos at ang aral ng banal na Espiritu ay Holy Spirit. Ang sabi ko nga, diyan ako nagsimula, yung 2 aklat ni Mac Douglas na kulay blue na 100 aralin. Edition 1 at Edition 2 tapos paghahambing. Yan 3 aklat na yan ang naging pinakamagandang pundasyon ng aking paniniwala. Ano po? Kaya nasagot ko yung tanong na yon. Nagpapasalamat ako kasi hindi ako agad naniwala. Pinag-aralan ko yung both side. Kaya sabi ko nga lagi sa inyo, kapag meron dalawang magkaibang argumento, dapat silipin nyo rin yung argumento ng kaliwa at kanan. Kasi kung hindi mo sisilipin yung argumento ng kaliwa at kanan at magiging bias ka sa isang side ka lang maniniwala at hindi mo nasisilipin yung isang side, hindi mo makukuha yung truth. 'Di ba? Ang truth ay nakuha ko sapagkat both side ay sinilip ko. Sinilip ko yung aral na si Kristo ay tao, sinilip ko yung aral na si Kristo ay Diyos, sinilip ko yung aral na oneness, yung Trinity, yung binarism, yung naniniwala na ang ama't anak lang ang Diyos, yung Holy Spirit ay hindi Diyos. Kaya ibig sabihin, nang pumasok ako dito sa TikTok, aksidente lang naman kasi wala man ako alam na TikTok, akala ko anong TikTok. 2 years lang yun. Ang purpose lang talaga ng pag-TikTok. Hindi naman ako, yung anak ko. Sabi ko, may TikTok daw. Yung anak ko, nakikita ko Sabi ko, magsayaw-sayaw ka dyan. May TikTok pala. Magkakapera ka dyan. Sabi ko sa kanya, magaling ka bagang sumayaw. Nagkaroon ako ng interest. Bakit bagay itong TikTok na ito? At baga mga bata nag-TikTok daw. Naririnig ko sa school. Pero hindi ko siya alam talaga. Naririnig ko lang siya. Pero wala akong alam. 0-0 ako dyan. Sa pagpa-browse ko, pipindot ko, may nakita ko nagdidebate nagdidebate. Ang unang na Iglesia ni Cristo. Ay, grabe ang kaba ko. Nakikituwan-tuwa ako na makarinig akong debate.
Tuwan-tuwa ako talaga, grabeng tuwa ako kasi ito ang hilig ko. Gusto ko ito kako, debate. Yan, gusto ko itong debate. Nakikinig ako, tapos sumisingit-singit ako, nagte-testing. Ibig sabihin, itabi ko nga, ipasok-pasok lang ng kamay kung ano. Naiipit tayo. Tapos, yun nga, naiipit pero napag-aaralan yung mali. Bakit mali? Kasi napag-aaralan ko na yung kanyang kaliwat kanan, yung pasok, yung labas, naano ko na yung idea ng INC na bumabagay naman dun sa aking idea. Sabi ko nga, nagsimula yung pagiging Christ is God Defender dahil dun sa nabasa yung tao lang si Kristo dun sa John 8:24 ay Juan 8:40. Pero hindi ko alam na 1:8:40 yun. Ngayon ko lang ulit naaalala nung ako'y mag-TikTok na. Sa totoo lang, nang ako'y pumasok ng TikTok, ang knowledge ko, basic na basic lang. Talagang beginners na beginners lang yung alam ko kasi matagal man akong hindi nag-aral eh. Ibig sabihin mula college eh. Natigil na ako mag-aral ng Bible. Yung nawala na nga yung 2 librong yun, yung paghambing nawala na yun eh. Kasi college ko pa yung hawakan. Edad ko noon ay 18 lang. Kasi gumraduate ako ng college 19. Graduate ako ng college ng 19. Hawakan ko yung librong yun. 19 years old ako tapos wala na. Bumalik hanggang ngayon. Ibig sabihin ganun katagal ako walang hawak na libro. Limot na ako lahat. Sandaling salita. Limot na ako. Kaya nang pumasok ako sa TikTok, zero ang aking knowledge. Ibig sabihin siguro basic na basic. 'Di ba? Pero sa awa ng Diyos, kasi nga sa gabay ng Espiritu Santo, napag-aaralan ko ang bawat side. Natututo tayong sumagot, natututo tayong tumanggap ng mali, naiipit o hindi naiipit. Next debate, improve ng improve hanggang mapag-alaman natin. Sa totoo lang naman, naiipit tayo, hindi man naiiwasan yan. Pero alam nyo po, pag kayo nasa katotohanan, naiipit ka naman, may ituturo sa iyo ng Panginoon ang tamang sagot. Ano po? Kaya yan yung aking karanasan dito sa TikTok. Ano po, na kaya ako naging si Christ is God Defender. Alam nyo po ba, ang dami ko ng content. Silipin nyo aking video content. Saan galing yung idea yan? Sa TikTok din ang galing. Kasi pag nakikipagdebate ako, may pumapasok na idea sa utak ko, na-curious ako, nagre-research tayo. Research ako ng research. Gumagamit tayo ng ChatGPT, DeepSeek, gumagamit tayo ng Google, para masagot yung tanong ko. 'Di ba? Mga kaliwa kanan na tanong. Kunyari, ganito kasi ako mag-research eh. Pag kunyari, gagamit tayo ng ChatGPT, mahina kasi ako sa memory, hindi ko mula ng bata ko, nahirapan ako mag-memorize ng number. Alam ko yung talat, alam ko yung idea, hindi ko alam saan hanapin. Kaya pa ako gumagamit ng ChatGPT, laging pindot ko, si Kristo ay Diyos. Bible verse. Si Kristo ay nag-anyong tao, Bible verse. Kasi hindi ko matandaan yung hindi ko siya matandaan yung number, pero alam ko yung idea. Kaya lang, baka kung may magtanong, hanapin yung number, di pasiguro na tayo ng pagpipindot-pindot. Kaya sa tulong ng Diyos, at ngayon, aabot na po tayo ng 10,000 followers, mga kaibigan. Meron na po akong followers na 9,400 at meron po tayong likes na umaabot yata ng 44,000 likes. Natutuwa ako sapagkat dahil dito, ito palang misyon. Ang misyon pala, bakit yung nangyari nung ako'y high school na merong mabasang tao si Kristo, kasi may layunin pala ang Diyos na ako ang maging isa sa mga kanyang na ipahayag ko na yung mabuting balita ng kaligtasan. Di ba sa 2 Korinto 4:4, di ba sabi doon, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ang mabuting ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na si Kristo ang larawan ng Diyos. Yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita na ipinapahayag ko sa inyo ay si Kristo ang larawan ng Diyos, di ba? Si Kristo ay tunay na Diyos, ang larawan ng Diyos. Yun ang misyon ko ngayon dito. Kaya mga kaibigang INC, pasensya na kayo. Sinasabi, bakit lagi na lang INC ang tinitira ko? Kasi nandiyan nga sa pangalan ko, Christ is God Defender. Kaya pasensya kayo. Ito, isipin nyo lang na ito educational. Kayo din naman, kung siguro yung ginagawa ko, nag-iisa lang naman siguro ako, pero mas marami kayo nagagawa na hindi ko nagagawa. Mas marami ang Catholic po ako. Tapos yung nanay ko na-convert sa Church of Christ.
Yun, nung ako'y college o nabautismohan ako sa Church of Christ, siguro mga third year college siguro. Limot ako, parang third year na yata ako nabautismohan sa Church of Christ. Third year o fourth year. Malaking impluwensya siyempre yung malaking impluwensya yung magulang. Kasi sabi ko, hindi wala naman kaming gaanong alam sa magulang. Malaki kasi nagagawa ng magulang, hindi dahil sa rebulto ako umalis, dahil sa magulang. Pero dahil sa pagtagal ng panahon, dahil nga nag-aral ako ng Bible sa Church of Christ, naintindihan ko rin yun, yung patungkol sa rebulto. Tapos na. Ibig sabihin, nabautismo na ako, saka ko lang siya naintindihan. Pero nung una, dahil nga sa impluwensya ng magulang, paliwanag, at saka maayos na pakikisama ng mga member, nagkaroon ka ng kaibigan sa loob, yun ang nag-reason. Pero yung rebulto, hindi. Hindi yun ang dahilan. Kasi hindi nga ako gaanong may alam sa Bible at that time. Yun, hanggang sa maging Church of Christ ako hanggang ngayon, ako naman po ay nagtuturo talaga ako, teacher talaga ako sa Church of Christ, Bible teacher ako. Nung ako'y kaya lang parang kung sa ilaw ay lang, inactive kasi ako eh. Lang para akong sarat bukas. Hmm. Si OC na agad, wala nang iba. Si OC na agad. Pagkatapos ko ng mabautisman na sa Church of Christ, siguro edad ko noon ay mga 16 siguro. 16. Parang third year yata college ako noon eh. Third year college, 16. Kasi graduate ako ng 19 eh. Mga 16, 17 ako graduate kasi ako ng college ay year 2000. Ako ay 19 anyos ako nung time na yon, 19. Siguro nabautismo na ako sa Church of Christ ay 16 years old. Naging Church of Christ na ako, tapos mahilig lang talaga ako magbasa. Mahilig ako magbasa, tapos nagiging teacher ako sa akin, nagpa-practice ako doon sa mga kabataan, ako nagtuturo sa kanila. Practice, tapos may time na nadalo, may time na hindi, di ba? Ngayon, ako naman ay muling bumalik sa Panginoon, naging aktibo nang magka-COVID. Alam mo, magka-COVID kasi tayo mga kaibigan. Bumagsak yung aking hanap buhay, yung business. Meron ako dating malaki ang business ko nung that time kasi may hawak ako nung 7 bayan. 7 bayan ang hawak ko nung that time na yun. Akala ko papunta na ako sa pagyaman eh. Binagsak ng Panginoon. Ngayon, ang binagsak ng Panginoon yung aking business, yung umiikot na yung sikmura ko, hindi na ako natutulog, umiikot na yung sikmura ko. Impluwensya ng magulang. Yes, impluwensya ng mother. Nung wala naman, walang dahilan nung ako'y bata pa. Walang dahilan. Talagang impluwensya ng magulang kasi hindi yung rebulto o ano man. Talagang impluwensya ng magulang ang dahilan ng pagcha-Church of Christ ko. Hanggang sa nawili na rin, hanggang nagpatuloy na sa panong ito. Yung late ko na nalaman yung mga rebultong yan, yung late na nalalaman niya, pero matagal na akong kaanib ng Church of Christ. Hanggang sa pagbabasa-basa ko, nagtuturo na nga ako sa loob. Hanggang sa ngayon, nagtigil, tapos nung pagka-COVID nga, 2020, muling bumalik. Tapos nga, napapasok nga lang ako dito dahil sa anak ko. Aksidente. Hindi ko talaga sinasadya ako'y pumasok. Yun, sa awa ng Diyos, marami na ako nasisira ng Word of God na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya sa mga kaibigan natin, Mega Music, magkaiba lang siguro yung approach namin ni Find the Truth eh. Kung siya'y magkaiba lang. Kasi ako, pinag-aralan ko ang both side. Tapos pumunta ako sa gitna. Naniwala ako na si Kristo ay tao, naniwala din ako na siya ay Diyos. Di ba? Doon naman sa Trinity, naniwala ako na isang Diyos at naniwala rin naman ako na yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos at yung Holy Spirit ay Diyos. Yun lang siguro. Salamat sa sharing. Mahaba na siguro. Salamat. Okay, tapos na si Kuya Christ is God. Thank you so much sa ang iyong karanasan.
walang niya kayo, iniwan niyo kami. Si Aaron naman, si Aaron naman. Aray ko, Ero. Hindi, Ganun joke lang, talaga, joke Kuya lang. Ero, sorry. Hindi, Pasensya na. joke lang. Nasa Kuya sisi Ero, yan, ano. ikaw na, kwento ka na, pala. Wala man akong kwento na. Catholic pa rin ako, bro. Ikaw, eh. Kuya Jordex. No, bro, Aaron, yung bakit ka nagde-defend, yun na lang yung ikwento mo. Paano ka tinawag para mag-defend? Oo. Sige. Ano lang, konti lang, kahit mga 2 minutes lang. Huwag mo nagawa ng poster, Biorista. Game na ba? Sunod na, Kuya Mega Music, ikaw na sunod kay Kuya Aaron, no? Okay lang.